Hi! Gusto mo bang mapabilis ang iyong pag-angat sa trabaho? Hindi lang ito tungkol sa pagsusumikap, kundi tungkol sa pagiging matalino sa iyong paraan ng pagtatrabaho. Mula sa negosasyon para sa mas mataas na sahod hanggang sa pagiging mahalagang bahagi ng kumpanya, ang maliliit na estratehikong hakbang ay maaaring humantong sa malalaking tagumpay. Matuto sa mga career hacks na ito upang mapansin, mahasa ang iyong kakayahan at makuha ang mas magandang oportunidad ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Narito ang ilan sa mga bitag sa karera na maaaring hadlang sa iyong pag-unlad. Una, iwasan ang pagpuna. Imbis na punahin ang iba, mag-focus sa sarili. Nakakatakot? Oo. Pero kinakailangan? Siyempre. Ang solusyon, mag-schedule ng regular na pag-uusap kasama ang boss o mga kasamahan at itanong ano ang isang bagay na maaari kong pagbutihin. Number 2, kawalan ng tiwala sa sarili. Ito ang pinakamalaking pumapatay ng pangarap. Ang solusyon, magtala ng iyong mga tagumpay, labanan ang negatibong pag-iisip gamit ang ebidensya, at tandaan lahat tayo ay natututo. Yung mga success mo sa nakaraan, gawin mo itong inspirasyon na isipin mo kung nagawa mo dati, mas kaya mo itong gawin ngayon. Number 3, pagkalma or pananatili sa comfort zone. Ang paglago ay nangyayari sa labas ng iyong comfort zone. Kaya ang solusyon, subukan ang mga challenging na proyekto at makipagtulungan sa bagong mga team. Matutong magdiskubre o mag-explore sa mga bagong bagay upang mag-grow ang iyong sarili. Number 4, hindi pag-upgrade ng kakayahan. Kung hindi ka gagalaw, maiiwan ka. Kaya ang solusyon, mag-aral ng bagong skills. Maraming murang online courses, dumalo sa workshops, at subaybayan ang mga trend sa industriya. Number 5, sobra-sobrang workaholic or sobrang pagod sa trabaho or burnout. Ang sobrang pagod ay pumapatay ng produktibidad. Solusyon, bigyang prioridad ang tulog, stress management, at ehersisyo kahit sa panahon ng mataas na demand sa trabaho. Number 6, pagsira ng iyong mga stepping stone. Ang paraan ng iyong pag-alis sa trabaho ay may epekto sa iyong hinaharap. Ang solusyon, lisanin ang anumang trabaho ng propesyonal at humingi ng tawad kung kinakailangan. Huwag basta-basta mawawala sa trabaho o mag-awol. Number 7, pagkawala ng direksyon. Walang layunin. Ang solusyon, magtakda ng malinaw na short-term at long-term goals at gumawa ng plano para makamit ang mga ito. Number 8, hindi pagiging visible sa trabaho. Hindi sapat ang pagsisipag lang upang mapansin. Kaya ang solusyon, magpahayag ng opinyon, ipaalam sa boss ang iyong mga nagawa, at magtayo ng mahalagang koneksyon. Number 9, pagpapabaya sa network or mga kasamahan or mga katrabaho o kakilala. Mahalaga ang mga taong kilala mo. Kaya ang solusyon, makipag-ugnayan sa dalawa o higit pang bagong koneksyon bawat buwan at makipag-reconnect sa dating mga kasamahan. Number 10, hindi pakikipag-negosasyon. Nawawalan ka ng pera at oportunidad. Kaya ang solusyon, sanayin ang iyong kakayahang makipag-negotiate at matutong humingi ng nararapat para sa'yo. Number 11, mahinang personal branding. Ang reputasyon mo equals ang halaga mo sa industriya. Ang solusyon, magbahagi ng insights o pananaw at makilahok sa mga diskusyon sa personal man ng grupo or mapa-social media o kahit ano paman. Number 12, walang backup plan. Ang biglaang pagbibitiw ay maaaring magdulot ng problema. Ang solusyon, siguraduhin munang may bago kang trabaho, ipon o matibay na plano bago mag-resign or umalis sa trabaho. Number 13, bulag na katapatan. Nanatili ka lang dahil komportable ka? Ang solusyon, regular na suriin kung pinapahalagan
at hinahamon ka sa trabaho. Kung hindi, maghanap ng mas magandang oportunidad. Kailangan isipin mo rin na dapat mag-grow ka sa iyong trabaho. Number 14, hindi pagsisimula ng sariling negosyo. Takot sa kabiguan? Bahagi ito ng proseso. Solusyon, hindi mahalaga kung ilang beses kang mabigo. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon muli, kung gaano karaming beses kang babangon pa. At iilan lamang yan sa mga sikreto upang hindi ka lang manatili sa trabaho, kundi magtagumpay sa iyong karera sa buhay.